Sa previous episode, nalaman natin na si Alan ay isang anak ng duke sa isang lungsod na kung saan pinagalitan siya ng kanyang kapatid dahil sa pagiging tamad nito, isa siyang overpowered na lalaki na nag-reincarnate pero itinago niya ito sa lahat. Matapos siyang palayasin sa imperyo, doon na nagkaroon ng interes si Alan na maglakbay mag-isa para sa gayon ay ma-explore niya ang buong lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Kalaunan nakatagpo siya ng mga babae at isa sa kanila ay kakilala niya at ito'y namangha at nagulat nang ipakita ni Alan ang kanyang kakayahan. Kahit ang mabangis at kinakatakutang dragon sa lugar nila ay di umubra sa kakayahan ni Alan, ito'y natakot sa kanya matapos nitong mapansin na isang overpowered pala ang kaharap niya. At sa pagpapatuloy, sa susunod na eksena ay ibabalik tayo sa isang alaala mula sa pagkabata ni Lisa kung saan siya ay sinasakay sa kanyang karwahe sa isang napakadelikadong daan, nang biglang umuga ng malakas ang karwahe na nagtulak sa tiyuhin ng dalaga na kumapit sa kanya upang hindi siya masaktan. Sa labas, sumisigaw ang ibang mga sundalo na may mga halimaw na umaatake kaya't pinayuhan ng matapang na tiyuhin ang dalaga na manatili sa loob habang siya ay lumabas upang sumama sa mga kakampi sa labanan. Sa pagkabigo ng prinsesa, natalo ang mga mandirigma laban sa mga nilalang na parang gawa sa alak at isa sa kanila ang nakalapit sa kanyang karwahe, ngunit nagawa ng kanyang tiyuhin na pigilan ang mas malalang pangyayari. Gayunpaman, tumugon ang halimaw sa tinamong tama at malubhang nasugatan ang kabalyero na itinaas sa hangin ng halimaw at nagawang saksakin ito ng kanyang espada, ngunit nahulog silang dalawa sa bangin kasama ang kanyang salarin. Bumalik sa kasalukuyan, naglalakad ang mga bayani sa mapayapang nayon kung saan pansamantalang itinigil nila ang kanilang pagsisiyasat, hanggang sa nakausap nila ang ilang lalaki na nagtatayo ng isang estruktura at tinanong kung mayroon bang magaganap na pista. Sinabi ng isa sa mga manggagawa na magkakaroon ng pista ng mga espiritu kung saan tinatanggap nila ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno at ito ay nagaganap minsan sa isang taon, habang tila natakot ang mga tagalabas. Ipinaliwanag ng isa pang lalaki na ito ay isang tiyak na kaugalian ng nayong ito at walang iba kundi isang masiglang kaganapan kung saan sila ay nagbibihis bilang mga espiritu at sumasayaw. Pagkatapos ay nagtanong si Liz kung may nakita ba silang tao na nakasuot ng pilak na armor, ngunit wala sino man ang nakakaalam sa kanyang sinasabi at nagsimulang tanggapin ni Beatrice na ito ay isa lamang tsismis. Kakaiba dahil maging ang lokal na guild ay walang impormasyon at tila umiikot lang ang grupo sa kanilang walang bungang pagsisiyasat. Gayunpaman, binanggit ni Noel ang isang adventurous client na nagsalita tungkol sa isang taong naninirahan sa nayon na posibleng mula sa royal family na napupuno ng galit dahil sa pagdurusang dinanas ng kanyang pamilya. Ang multo na ito ay nakasuot ng pilak na armadura na may bahid ng dugo at naglalakad sa mga libingan tuwing gabi habang nagsasalita. Ang elf ay nais gumawa ng pananakot sa kanyang mga kasama at si Beatrice ay nabiktima nito ng mabigla sa pagkahulog ng espada. Pinagtawanan siya ng mga kaibigan ngunit iginiit ng bodyguard na hindi siya natatakot sa mga multo. Sa huli ay nagpasya silang bumalik sa pagsisiyasat sa nayon at iniisip ni Alan na kung demonyo ang may kagagawan, ang usap-usapan tungkol sa mga espiritu ay parang pagbabalik ng mga patay at kaya't muling nakaramdam ng takot si Beatrice at pinagtatawanan siya ng mga babae tungkol dito. Tulad ng nabanggit ni Noel tungkol sa mga libingan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pagsisiyasat mula sa sementeryo habang hindi mapigilan ni Beers ang kanyang kaba sa madilim na kapaligiran at sa sandaling iyon, nagulat siya ng isang lalaking nakita nila kahapon ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang hitsura nito. Subalit ang lalaking ito ang nanguna sa grupo patungo sa bahay ng pinuno ng nayon dahil ayon sa kanya, siya ang mas maraming alam tungkol sa mga nangyayari sa lugar na ito at tinanong ni Alan kung ano ang ginagawa ng lalaki sa sementeryo at sinabi niya na naglalakad lang siya at napadpad sa grupo sa pagkakataon at pagkatapos ay umalis agad. Sa loob ng bahay, sinabi ng pinuno na ito ay isang tahimik na lugar at kahit kailan ay hindi pa siya nakakarinig ng mga tsismis tungkol sa mga espiritu at iba pa. Pagkatapos ay inalok niya ang kanyang bahay para magpalipas ng gabi ang lahat dahil magsisimula ang pista kinabukasan at maaari silang sumali. Agad na tinanggap ni Alan ang alok at umalis ang lalaki para ihanda ang mga pahingahan at matapos humiga, nanaginip si Liz tungkol sa kanyang tiyuhin sa magandang hardin ng palasyo na suot ang tipikal niyang armadura at balabal. Gayunpaman, tinawag ng dalaga ang kanyang tiyuhin na tatay at itinama siya nito kahit na gusto niya ang ideya na may dalawang ama. Dumating lang ang kabalyero para bigyan ng halik ang kanyang pamangkin dahil siya ay aalis ng matagal sa isang ekspedisyon ngunit nangako na babalik sa lalong madaling panahon.
Nagduda si Liz kung nagsasabi ng totoo ang lalaki kaya't itinuro ng lalaki sa bata na ang paniniwala sa mga tao ay nagpapalakas ng koneksyon at nagpapatao sa atin. Pagkagising mula sa panaginip ay may narinig si Liz sa labas kaya lumapit siya sa bintana upang tingnan kung ano ito at nakita niyang lumalayo ang kanyang tiyuhin mula sa bahay. Tumakbo si Liz sa likod ng kanyang tiyuhin papunta sa gitna ng sementeryo hanggang sa muling bumangon ang mga undead mula sa mga libingan at pinalibutan ang prinsesa. Subalit ito ay isa na namang panaginip lamang at dahil sumisigaw ang dalaga, nagpunta si Alan upang tingnan siya. Sa loob ng ilang segundo, huminga ng malalim si Liz at mahigpit na niyakap ang kanyang kaibigan na nag-welcome sa kanya pabalik at kinabukasan, habang lumulubog ang araw sa wakas ay nagsimula ang pista ng mga espiritu at hindi itinago ni Beatrice na nahanap niya ang pagdiriwang na ito na medyo kakaiba dahil sa kanyang bansa, malaking tabo ang pagtrato sa mga patay ng ganito. Iminungkahi ni Alan na gamitin ng Royal Knight ang kanyang kapangyarihan upang tapusin ang pagdiriwang kaso ang natatakot na mandirigma ay nagtalo na wala pang nasasaktan, habang lumipas ang oras ay tila normal ang lahat ngunit hindi maalis ni Alan ang pakiramdam na may mali sa nayong ito. Biglang bumalik ang lalaking may macer at pinayuhan ang mga dayuhan na mag-enjoy sa kanilang pamamalagi. Sumayaw at inasar ni Liz si Alan na suriin ang sitwasyon gamit ang kanyang espesyal na mata. Tinanggap ni Alan ang alok at umalis kasama ang bodyguard na sumusunod sa kanya. Nang mag-isa na si Liz nakakita siya ng kakaibang usok na kulay lila sa hangin at may tumatawag sa kanyang pangalan at nang napagtanto niya, ang kanyang tiyuhin ay nasa gitna ng karamihan ng mga residenteng nagdiriwang kaya nagpasya siyang sundan ito muli. Nang sa wakas ay naabutan niya ang lalaki sa kalaliman ng isang madilim na kagubatan, pinagalitan siya ng kanyang tiyuhin sa pagiging mag-isa sa isang mapanganib na lugar. Ngunit iginiit ni Liz na kasama niya ang kanyang ama at buong panahong ito ay nagtataka siya kung nasaan ito matapos itong mahulog. Isinagawa ang malawakang paghahanap ngunit hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan, at ito ang nagpapaniwala sa prinsesa na buhay pa ang kabalyero at tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang tiyuhin sa lahat ng oras na ito, at sumagot ang tiyuhin na kinamumuhian niya ang pamilya ng hari at nagtago para bumawi dahil sinubukan ng kanyang kapatid at ito ang ama ni Liz, na patayin siya. Hindi maintindihan ng prinsesa kung bakit, kaya ipinaliwanag ng kabalyero na laging hinahanap ng hari ang mga likas na kaloob tulad ng kapangyarihang wasakin ang mga dragon, lumikha ng hindi matatawarang mga sandata at doblehin ang lakas ng mga sundalo at magdala ng kaluwalhatian sa bansa. Ang kakayahang matukoy ang anumang kaloob at sa wakas, ang tuso na kapangyarihan ni Liz at bawat isa sa mga kapangyarihang ito ay may kakayahang wasakin ang kaharian, at ang mga tagapagdala ng mga kakayahang ito ay tinatawag na mga puppet ng mga Diyos. Komento ni Liz na kung gaano ito nakakatawa, at sumang-ayon ang kanyang tiyuhin ngunit binalaan na iba ang pag-iisip ng hari at sa isip ng hari, ang mga tagapagdala ng likas na mga kaloob ay mga rebelde na dumating upang magdala ng pagkawasak sa ngalan ng mga Diyos. Kaya't nagpa siya itong patayin silang lahat at gusto ng tiyuhin ni Liz na iligtas siya at bagaman totoo ito, nais ni Liz na subukang malutas ang buong sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uusap dahil minsan sinabi ng kanyang tiyuhin na ang pinakamahalagang bagay ay laging magtiwala sa mga tao. Sumang-ayon ang lalaki na sinabi niya iyon subalit napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin si Liz ng marahas, kaya't hinugot niya ang kanyang espada laban sa kanya kaso bago niya natapos ang buhay ng kanyang pamangkin, nakialam si Alan sa tamang oras. Kinilala ng kabalyero ang batang lalaki bilang ang kabiguan na nakatakda kay Liz, kaso hindi dumating si Alan para sa walang kwentang usapan at nais niyang makuha agad si Alfred kaya't binigkas niya ang kanyang mahiwagang spell upang wasakin ang sumpa. Matapos maranasan ang epekto, nagpasalamat si Alfred kay Alan sa pagpapalaya sa kanya mula sa sumpa, at sinabi niya sa kanyang pamangkin na siya ay patay na at hindi niya pinili na atakihin siya at sa katotohanan, hindi iniisip ng hari ang mga bagay na nabanggit niya kanina at gawa ito ng mga demonyo. Gayunpaman, totoo na kinamumuhian niya ang linyang royal na pagiging pangalawa sa linya para sa paghalili at marami ang gumawa ng lahat upang makuha ang kanyang pansin at ilan pa ang sumubok na sirain ang kanyang relasyon sa sarili niyang kapatid dahil sa mga ito at iba pang mga dahilan. Kinamuhian ni Alfred ang pugad ng mga ahas na kanyang pagkakaroon ng royalties at nagpas siyang iwan ang kanyang posisyon at sinimulan muli ang isang bagong buhay mula sa simula. Sa bagong buhay na ito, nagkaroon siya ng mga tagumpay tulad ng pagiging vice captain ng unang orden ng mga kabalyero kaso ang katotohanan ay sa huli,
ang tanging kapayapaang mayroon siya ay si Liz matapos niyang sabihin ang buong katotohanan. Inihayag ni Alfred na paubos na ang kanyang oras kaya hinihiling niya kay Alan na alagaan ang kanyang minamahal na pamangkin dahil sa kabila ng pagiging mabuting bata. Minsan ay padalos-dalos ito at sa huli ay nais niyang harapin si Alan sa isang duel dahil pagkatapos ng lahat, si Alan ang magiging responsable para sa pinakamalaking kayamanan ng lalaki at kailangan niyang malaman kung karapat-dapat ang binata. Kaya't sinimulan ni Alfred ang laban hindi bilang isang bangkay kundi bilang isang lalaki, isang kabalyero at isang ama at mula sa simula, tila balanse ang duelo kahit na hindi nagpipigil si Alan. Paalala ni Alfred na ngayon ay pista ng mga espiritu kung saan ang mga buhay at patay ay naghahalo, at itong sagupaan ay pinakamagandang halimbawa nito at parang sa isang panaginip ng isang gabi lamang, ito ang tanging pagkakataon na sumayaw kasama ang mga tao na hindi na pwedeng mabuhay muli. Bagaman mukhang balisa si Liz sa mabait na kalikasan ng duelo at sa katotohanan ay pumasok siya sa isang estado ng pagluluksa, nang maalala niya ang isa pang pangyayari kung saan tinanong niya si Alfred kung protektahan ba siya nito mula sa masasamang halimaw at sa pagkakataong iyon, nangako ang kabalyero na gagawin niya ito kaso ito'y isang biro na lang hanggang may lumitaw na mas malakas sa kanya. Bumalik sa katotohanan, nagkaroon si Liz ng pagkakataon na magpaalam sa kanyang tiyuhin at siya naman ay nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya ng ganito, ngunit nagsumpa siyang ayos lang siya dahil umaalis siyang alam na siya ay tunay na anak sa kanya nang tawagin siya nitong ama. Kinailangan niyang labanan ang kanyang tuwa at ito ay napakahirap at sa huli, hinawakan ni Liz ang kamay ng kanyang stepfather at sinabing mahal niya ito, habang tuluyan nang umalis si Alfred sa huling pagkakataon. Sa pagtatapos ng pista, tahimik na pinagmasdan ni Alan ang nayon sa paligid niya at nang tanungin siya ng pinuno ng lokal kung kailan niya nalaman ang lahat, sinabi ni Alan na alam niya na ang bayan ay puno ng mga patay at kontrolado silang lahat ng pinuno. Gayunpaman ay ayaw ni Alan na makialam dito dahil ang katotohanang magkasama ang mga buhay at patay ay hindi nagbabago ng katotohanan na mapayapa ang nayong ito. Tinanong ng matandang lalaki kung talaga bang maaaring maging mapayapa ang isang syudad sa ilalim ng pamumuno ng isang demonyo, ngunit masyadong simple para sa binata na ipagpalagay na likas na masama ang lahat ng demonyo. Gayunpaman ay tila hindi malayo sa tuntunin ang Ginoon na ito kaya't umaasa siyang ang human knight na si Will ay magiging isang mahusay na pawn sa kanyang koleksyon, ngunit sa sandaling ilabas ng demonyo ang kanyang mga undead laban kay Alan at doon ay pinutol niya ang mga taling nagbibigkis sa mga zombie sa kontrol ng pinuno ng nayon at sa isang dalawahang singil, tinatabas niya ang lahat ng kalaban sa harapan niya at saka kinalekta ang asol na bato na nahulog ng matandang lalaki. Dahil dito, napilitan ang demonyong naglilingkod sa pamilyang duke ng Westfeld na iulat ang isa pang kabiguan sa kanyang bahagi at nakita ni Brett na nakakatawa ang ginawa ng kanyang ama na sinaway siya, at sinabing ang pagpapatakas sa isang batang babae ay hindi makakasagabal sa kanilang mga plano. Sumang-ayon si Brett dahil hindi katulad ng demonyo, ginawa niya ang kanyang bahagi at dinala ang ulo ng arsobispo kinabukasan habang tila nababahala si Liz. Pinagtitibay ni Beatrice na lagi siyang nasa tabi ni Liz at habang tinitingnan ang asol na bato, natukoy ni Alan na ang kapangyarihan ng kanyang kapatid na si Brett ay naroon. Ito'y kakaiba. Ang tanging bahagi ni Alfred na nanatili ay ang ulo at ang ulo ng general na mamamatay tao ay nawawala, nag-uugnay ng mga tuldok at nadiskubre ni Alan kung ano ang nasa likod nito at biglang natanggap ni Liz ang mensahe na bumalik na si General Searle. Nagulat ang tatlo sa balita at sa susunod na eksena, habang inaalala ang kanyang kabataan doon ay sinundan ni Brett ang libing ng babae at ayon sa kanya, ito ang pinakamabait na babaeng nabuhay sa mundong ito at sa araw na iyon, ang naramdaman lang niya ay takot sa harap ng ganitong walang damdaming tagpo. Simula noon sa pagbabalik sa normal na buhay na palaging nagpapatuloy, ang tanging nadama ng kanyang ama para sa kanya ay paghamak at awa araw-araw at sa mga pasilyo ng mansyon ng Westfeld, naririnig ni Brett ang mga komento ng mga katulong na laging pinupuri ang kanyang kapatid na si Alan habang siya ay napapabayaan. Napagtanto man o hindi, nagsimula ang batang lalaki na ilabas ang kanyang galit sa mundo sa kanyang kapatid na hindi kailanman itinuring siya ng may paghamak, inilalapat ang anino ng kanyang ama sa kanya na nakikita si Brett bilang isang kabiguan. Mabilis na nagising si Brett mula sa bangungot na ito at bumati kay Sarah at ito ang Panginoon ng Westfeld na bagamat kinikilala ang pagbati ng kanyang bunsong anak, ay nakatuon lamang ang pansin sa kanyang plano ng paghihiganti laban sa kahariang ito at sa mga Diyos,
sa ilalim ng mapait na tingin ni Brett na naniniwalang siya lamang ang karapat-dapat magsuot ng korona. Samantala sa mga kalye at lugar sa paligid ng kaharian ng Adela, kumalat ang balita ng pagbabalik ni General Searle na pinaniniwalaang patay na at sa pamamagitan ng mga bibig at tainga ng populasyon at ayon kay Clark, ito ang bise-kapitan ng unang squad ng mga kabalyero na kumakalat ang mga tsismis, ngunit tila masyadong mabilis itong kumakalat. Dahil dito ay nais niyang malaman mula kay Kapitan Edward kung iniisip niya bang talagang si Searle ang bumalik o baka isang impostor lamang. Naniniwala si Clark na anuman ito ay hindi ito nagbabago sa dapat gawin ng unang squad na pigilan ang mga nagnanais na makapinsala sa kaharian. Sa opinyon ni Emmer, iyon mismo ang gagawin ng general at nasa kanila ang responsibilidad na ipagtanggol ang kalooban ng taong nag-alay ng kanyang buhay para protektahan ang kahariang ito. Dumating sa isang eskinita sa lungsod, nagulat ang dalawang opisyal sa isang figurang natatakpan ng balabal ngunit di nagtagal ay nagpakilala bilang arsobispo. Tinanong ni Kapitan Edward kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa ganoong lugar nang walang kasamang bantay, kaya't sinabi niya na nais niyang magbahagi ng impormasyon ng mag-isa kasama ang kapitan. Sa ibang lugar ay nagbabala si Clark sa lalaki na huwag pumunta, ngunit kailangan ni Edward na unahin ang pagkolekta ng impormasyon sa sensitibo na sandaling ito, kaya iniwan niya ang kanyang subordinate na responsable sa pagprotekta sa kaharian at umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang kapitan at ang arsobispo sa training grounds ng Kastilyo, ngunit sa halip na sabihin ang ipinangako ay biglang nawala ang matandang lalaki sa paningin hanggang sa biglang lumitaw si Lord Westfield, handang atakihin ang kapitan mula sa likuran. Nablock ni Edward ang atake sa tamang oras at agad na nabanggit ang biglaang pagkauhaw sa dugo ng kanyang matagal nang kakilala na si Craig Westfield. Mula nang mamatay ang asawa ni Craig ay hindi na muling nakita ni Edward ang lalaki at alam ng kapitan na si Craig ay uri ng kaibigan na umaatake sa iba mula sa likuran. Nang makita ito ng lahat, hiningi ni Edward na malaman ang mga intensyon ni Craig kaso subalit ngumiti lamang ito at nagkomento na kakampi niya ang arsobispo. Saka muling inatake si Edward na nagpasimula ng bagong duelo sa parehong lugar kung saan sila madalas magtagisan ng espada, na nagdulot ng isang tiyak na nostalgia kay Duke ng Westfield. Subalit hindi na kailangan ni Craig ang mundong ito at ibig sabihin, hindi na rin kailangan si Edward at samantala ay muling naalala ni Brett ang parehong libing na nagtakda ng kapalaran ng kanyang pamilya. Doon ay tinanong ng walang muwang na bata ang kanyang kapatid kung bakit natutulog ang kanilang ina. Sinabi ni Alan na siya ay namatay at mangyayari ito sa lahat balang araw at habang umiiyak, hinawakan ng bunso ang kamay ng kanyang nakatatandang kapatid para maramdaman ang kaunting ginhawa sa gitna ng matinding pagdurusa. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng pag-alis ng kanilang ina, gusto lang ni Brett na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang kabiguan at kung siya ba ay isa at sinubukan ni Alan na kumbansihin ang bata na walang halaga ang mga arbitraryong paghuhusga ng iba. Subalit inihayag ni Brett na hindi lang basta sino man ang nag-iisip na siya ay kabiguan kundi ang kanyang sariling ama. Kaya naman naisip niya na nagsisinungaling ang kanyang kapatid at patuloy na nagdusa sa mga malupit na salita ni Craig sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban si Brett upang umangat at kilalanin ng kanyang ama na nangyari sa ilang antas at ngunit ngayon, ang mga insulto ni Craig ay nakatuon na sa kanyang kapatid na si Alan. Simula noon, nag-alsa si Brett dahil hindi nagmamalasakit si Alan sa pagiging itinuturing na walang silbi o sa pagsisikap na baguhin ang sitwasyong iyon at isang araw, sinabi ni Brett ng harapan sa kapatid na siya ang nararapat na maging tagapagmana ng Westfield at hindi si Alan. Mahinahon na tumugon si Alan na kilala niya ang bunsong kapatid ng sapat upang malaman na magiging maayos ito, ngunit kung magpapasya itong tahakin ang maling landas, marahil wala nang magagawa upang mabaliktad ang kanyang kapalaran. Biglang lumitaw sa harapan ni Brett ang isang demonyong tagapagbalita, na nag-inform sa kanya na maayos ang pag-usad ng mga negosasyon sa kanyang panig kaya't nagtanong ito tungkol sa sitwasyon ni Brett. Nagbabala ang tagapagbalita na ang regalo na kayang pawiin ni Kapitan Edward ang anumang regalo sa loob ng 1,000,000 radius, na angkop sa kanyang palayaw na disaster at gayunpaman, hindi nag-aalala si Brett dahil direktang nakikipag-usap ang kanyang ama sa kanya at sa pinakamasamang senaryo. Magagamit ni Brett ang kanyang regalo nang hindi naaapektuhan ni Edward. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isa pang tagapagbalita na nagsasabing lumitaw na ang bayani, kaya oras na para harapin ang unang squad ng mga kabalyero at bago umalis,
Sinabi ng unang tagapagbalita na pinahiram nila ang kanilang lakas sa Westfield kaya hindi pinahihintulutan ang anumang pagkabigo, ngunit sigurado si Brett na hindi siya mabibigo at hindi katulad ng kanyang nabigong kapatid. Samantala sa gitna ng lungsod, pinayuhan ni Ira si Sarah na mag-ingat at huwag maghiwalay sa kanya at mawala sa paningin at mahigpit na niyakap ni Sarah ang heroine para hindi ito mangyari. Sinabi ni Ira na kapag mawawala na ang alikabok, hahanap siya ng ligtas na lugar kung saan maaaring mamuhay ng walang takot ang dalaga at habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, binabantayan sila ng mga anino na nakapalibot sa lungsod hanggang sa magsawa si Ira sa paglalaro ng hide and seek at papalayo na sa kasamahan at hinamon ang mga anino na magpakita. Sa harap ng mga kaaway doon ay ipinaliwanag ng heroine na hindi mahirap sundan ang ganitong matinding pagkauhaw sa dugo, ngunit binigyang diin niya na wala sa kanila ang kayang talunin siya at sa kabilang banda, sumang-ayon ang mga demonyo na wala silang pagkakataon at maliban kung mag-isa sila. Kaya't ginamit ng isa sa mga demonyo ang parehong simbolo kay Sarah na ipinataw nila sa mga naninirahan sa Nayong Sinumpa, na ginagamit ang mga buhay ng mga tagadala bilang panggatong para sa isang pagsabog at sa madaling salita, sa isang simpleng fireball mawawasak si Sarah sa ere na parang dinamite kaya't kailangang pumili si Ira kung mananatili at mamamatay kasama ang dalaga o tatakbo at iiwan siya. Dahil pinili ng heroine ang unang opsyon, malapit na silang bombahin ng fireballs at gayunpaman, ibinunyag ng demonyo na wala itong galit sa mga sundalo at handa itong ihayag ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Samantala lumitaw ang arsobispo sa silid ng Royal Palace na kasama si General Searle, para sa isang talumpati sa mga mamamayan na masayang nagtipon para sa pagbabalik ng sikat na general na kontrolado ng puppeteer gift ni Brett. Humingi ng paumanhin si Searle sa pagdudulot ng malaking kaguluhan sa nakaraang mga araw kaso ngayon ay balak niyang ibahagi ang katotohanan sa lahat at pagkatapos, iginiit ng arsobispo na nagsisinungaling ang mga Diyos sa lahat ng oras dahil sa katotohanan, ang mga regalo ay hindi mga biyaya na kanilang ipinagkakalob kundi isang sumpa sa buhay. Binanggit ni Searle ang halimbawa ng karamihan sa mga tao na nagnanais ng simpleng buhay bilang mga humble na mga panadero, artesano o marahil isang clerk na maglakbay sa mundo ng malaya, ngunit wala sa kanila ang kailanman ay may karapatang pumili ng regalo kanilang natanggap. Sa kabaligtaran, ang mga regalo na ito ay masasamang kasangkapan na ginagamit ng mga Diyos upang kontrolin ang mga tao na parang mga puppet lamang at gayunpaman, ibinunyag ng arsobispo na may paraan upang makalaya mula sa pagkaalipin at ito ay sa pamamagitan lamang ng pagtalikod sa kanilang mga regalo upang ang lahat ay maaaring maging amo ng kanilang sariling tadhana. Sa harap ng hindi inaasahang pahayag na ito, naguluhan ang mga tao at tila umiikot ang kanilang buong istrukturang panlipunan sa loob ng isang minuto, ngunit inaangkin ni Searle na mayroon siyang sagot sa lahat ng mga pagdududa sa pamamagitan ng pagdadala kay Brett Westfield sa unahan. Itinuro ni Searle ang isang mahiwagang nilalang na nasa likod mismo ng mga mamamayan, habang binibigyang diin ni Searle na ang halimaw na ito ay may lakas ng 10,000 sundalo at walang kahinaan sa depensa. Pangalawa kay Brett at sa kanyang puppeteer gift, kaya niyang kontrolin ang nilalang na ito upang ito ay magamit sa pagprotekta sa kaharian ng hindi na kailangan ng mga regalo na banal. Sa kabaligtaran habang sinasabi ng arsobispo na ang puppeteer gift ni Westfield ay may kakayahang mag-extract ng mga nakatagong kakayahan at iba pang nagtatagong kapangyarihan na nananatiling hindi pa nagising sa katawan ng lahat, na mas malakas pa sa mga lipos na ng mga regalo. Sa kabila nito, naguguluhan pa rin ang publiko at inamin ni Brett na hindi lahat ng bagay ay maaaring gawin ng walang mga regalo, at iyon ang dahilan kung bakit niya inilabas ang isang nilalang na kayang tugunan ang mga pangangailangan sa hinaharap. Kaya nang ipakita ang demonic beast, nagpanik ang populasyon sa harap ng gayong nakakatakot at kilalang masamang halimaw, ngunit sinabi ni Brett na nagawa ng kaharian na magtatag ng isang kooperatibang relasyon sa mga demonyo at sa pamamagitan nila natuklasan ng mga tao ang katotohanan tungkol sa pagkakakulong ng mga regalo na ibinigay ng mga Diyos. Kaya ang mga demonyo mismo ang magbibigay sa lahat ng mga kapangyarihan na papalit sa mga regalo, na maibabalik sa mga tao ang kanilang ninanais na kalayaan at sa kanyang panghuling talumpati, hinikayat ni Brett ang mga tao ng Stella na mabuhay ng magkakasama sa tadhana na pinili nila para sa kanilang sarili at habang pumapalakpak ang lahat, nadama ng pinakabatang Westfield ang mas higit na paghanga na kanyang ninanais habang nararamdaman niya sa kanyang mga ugat ang matamis na hiyaw ng kanyang sariling ego. Samantala,
abala pa rin ang kanyang ama sa isang matinding labanan laban sa kapitan ng unang squadron at bagamat nagawang pawiin ang regalo ng kalaban ay malapit nang matalo si Edward at sa harap nito, pinatibay ni Craig ang kanyang pananaw na iginiit na ang mga regalo ay hindi kailanman ang pangunahing lakas ng isang tao, kundi ang antas na naaabot niya sa pamamagitan ng pagpapataas ng estado ng kanyang espiritu, na nag-aangat sa individual at ginagawa siyang tunay na malapit sa mga Diyos, napakalapit na nagagawa nitong pumatay ng Diyos. Para sa bise-kapitan, nang marinig ang sinasabing katotohanan ay hinugot niya ang kanyang espada kasama ang unang squadron, tinutupad ang kanyang papel bilang shield ng mga tao at sa puntong ito, naglaho ang demonyo at isa-isang pinabagsak ang mga sundalo sa maikling panahon. Tinamaan si Clark at sa sandaling ito ay bumalik ang demonyo. Iniisip na susuko ang lalaki ngunit pinarangalan ni Clark ang kanyang titulo ng knight sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaharian habang tumawa ang demonyo sa kamangmangan ng mga sundalo. Gayunpaman bago matanto ang kamatayan ng bise-kapitan, lumapit si Beatrice at sumang-ayon sa demonyo tungkol sa mga mandirigma na minsan ay mangmang, kasama na siya at samantala at sa wakas ay napasuko si Edward habang inaakusahan siya ni Craig na hindi karapat-dapat. Biglang lumitaw ang isang demonyo sa silid ngunit nang tanungin tungkol sa kanyang misyon, inatake ng demonyong ito si Craig at ipinahayag na siya pala ay si Akura at sa katunayan, ilang oras na ang nakalipas nang ilunsad ang mga fireball kay Sarah at sa kanya, na-activate ang mahiwagang selyo na inilagay ni Alan sa dalaga na nagpoprotekta sa kanya at sa heroine gamit ang isang protection na kalasag. Bumalik sa silid ng bulwagan. Inihayag ni Brett ang katapusan ng pagkaalipin ng tao upang bigyang daan ang panahon ng tunay na kapangyarihan ng mga tao, ngunit nang makita niya si Alan sa gitna ng karamihan at ito'y nagdudulot ng galit mula sa kanyang kapatid. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.